Yun. Konnichiwa desu ninyo. A direct distributor of Blaster PH, a the natural organ and earth of enthusiast. So, ngayon lang tayo na, itong inyong lingkod na Maverick Hunter, ngayon lang nakapag-vlog ng ganito. Dahil lamang dito sa lifetime, sa once in a lifetime na event na nangyari sa buhay ng isang inyong lingkod. Dahil dito, ay kami kinasal ni Jeanette Barros na talagang talaga kami talaga ang tinadhana. At nagkatuloy kami noong February 14, which is araw namin mismo ng kasal. Doon mismo sa kasalang bayan na sinelebrate natin ng ating buting alkalde, ng ating mayor, Along Malapitan. So, sa special episode na to, sa remake na to, ay inihatid sa atin ng galing ito sa nagbuod ng patimpalak na to sa na soon to be natatalakay natin dito sa atin sa remake. Ngayon, bagong lahat, sponsored by Bygone Crispy Crackers, Tambalos Dos Instant Doodles, and Sago ni Alin Beban. Ngayon, dumako na tayo dito sa pinakamatindi na special episode na tatalakayin natin dito sa Ninja's Revenge Remake Season 4. So, on the special episode of Ninja's Revenge Remake Season 4 known as Sorry, Not Sorry. So yun na nga. Bakit yan pala ang tanong? Yan palang, bakit marami nagtatanong eh. Bakit yan pala ang itinatawag natin, bakit yan pala ginawa kong title? Bakit ka mo? So bago lahat, i-flex ko muna sa inyo itong mga minodify ko na protective gear. Kagaya nito, yung mga mask, para lang sa safety gear natin para pag naglalaro tayo ng mga airsoft sa battlefield natin. Hindi tayo hindi matama sa mata. So ito, modified DIY mask galing nga sa mga maskara ng mga bata. Ginawa ko na nga ng paraan para may magamit at may magagamit tayong pang-protector sa muka. Protective gear sa katawan, sa muka, so on and so forth. So yun. So, dediretsahan ko lang kayo dito sa buod sa title na to na binuod mismo ni Leo Triñanes Duites about dito sa tinatawag natin Sorry for the People. And so, eto, sasabihin ko sa inyo ito. Sorry to those people who never say sorry to their victims, who had never admit they did anything wrong, even if everyone sees what they have done as clear as a broad daylight. So ibig sabihin, sorry sa mga taong mga sangganong katulad ng mga nakakasagupa o noong nakaraan pa at hanggang ngayon may mga nakakasagupa pa ako. At kung isa na ayaw talagang tumigil sa aagawan ng masama, hindi lang laban sa akin, pati sa kapwa niya. Ngayon, when the Christians misrepresent Christ, ika nga, people especially the so-called kafir or the unbelievers move away from the church in order to stay away from religious hypocrites and lunacy. Ayan, kagaya yung may isang individual na nasa order of battle ko ngayon, which is yung ang ginagawa nila, yung sinasabi natin, an evil friend in a holy vestments. Yung sinasabi natin na alam mo na ibig ko sabihin nun, yung mga nagpipiling religious na nila lang, mabait sa simbahan,
o saan pamansit na yan. Ngayon, paglabas mo naman, napakasang ng pag-uugali. Lahat na may pagkakaano yun eh. Kumbaga sa ano eh, banal na aso, santong kabayo, paitan tao, ipokrito. Just like you. Ayan. Sa lahat ng mga matatamaan sa mga message na to, talagang ngayon pala sasabihin ko na sa'yo. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Sa segment na to. Ngayon, kaso ang problema dito sa mga yan, sa mga siraulong gago na yon, ayan, they stumble. Ayan. You can't blame, hindi mo masisisi mga yan eh. You cannot even blame them. Once upon a time, the innocents have joined the flock. They had an open heart and they were trusting. They were just started in their work with God. However, they got bullied. Ayan. And condemned inside because they could not perform like the rest of the group. Yan nga, di ba? Yan ang masama dyan eh. They were habitually singled out because they lacked what it takes to meet their church leader standard. Eh kaso eh, ang problema eh, paano mo maituturo yung mga ano? Kaya nga sinabi nga doon sa talata ng Biblia, sabi nga ni ika nga Panginoong Jesucristo, sundin nyo lahat ang mga itinuturo niya sa Biblia. Ngunit, wag ang kanilang mga gawa. Di ba? Yung tipong sinasabi lang, kung sino man yung naturingan na, alam mo na, ay siya rin pala, nagagawa ng katuntuan. Di ba nakakaya yun? Eto pa isa. It just started to confuse, later it became painful. Yan nga eh. Finally, it became a burden to be around that toxic crowd. Their last resort of option is to step away, or else they would be grazed and wounded by this that they expected would be the more mature ones who would help them grow in their faith. Yan lang eh. They were wrong. Also, everyone around had developed the habitual of highlighting their inability to perform like the rest. But the church have become a toxic and unhealthy environment for them. Paano kasi? Hindi lahat ng mga sabi nga, hindi lahat ng mga tao na nagsisimba puro banal. Eh yung iba nga dyan, karamihan, sabihin na lang natin, 90% sa mga nandyan ay mga sangganot, sanggago. Di ba? Tama ba ako? Mali sila. Ito pa isa, ito ang talagang twist, mga kamongols. They finally step up by the condemnation, but the condemnation did not stop. They were ill-spoken of those that they left behind in the church. They were insulted and attacked by the self-righteous religious hypocrite gang. They finally step away, but those toxic church culture does not allow them any room for peace. Even after moving out, they made fun of them by publicly humiliating them to the point of even posting their message and videos on social media. Kagaya nung siraulong gago na to na nagchat sa Messenger ng mga nagpapabanta. Hindi lang yan, nagpost pa sa social media at ng mga videos na kunwari ipopront yung about sa religion, tapos pagkatapos na may mga parinig hanggang sa mga nagbabanta. Ang hindi nila alam sa mga ginagawa ng mga kolokoy na to, unting-unting dumadami lahat ng mga ebidensya laban sa kanila. Kahit na sabihin natin na mali na yung ginagawa ng biktima, yung mali na yung ginagawa ng tao na pinatiwalag or pinatanggal, tapos wala pa rin, sige pa rin ang panggugulo ng isang individual na to o kahit na sino hanggang sa nagbabanta-banta.
yung sinasabing lahat ng mga pagkaamali. Halimbawa, magchat-chat sa social, magchat-chat sa akin, tapos buburay lahat ng mga message, dinidelete. Ang hindi nila alam, matatalino lahat ng mga taong totoong tao na sa paligid ko at nagsumbong. Nakakarating sa akin lahat ng mga ginagawa nila ng mga yan. Kaya sabi nga ni Norman Manghusing galingan mo pa. Bawal lang ano dyan galingan mo pa. Nang sa gayon, yung sinasabing lahat ng mga ebidensya, unting-unting naiipo laban para bang putik na malapit na isampal sa mukha mo. So that is, hintayin na lang natin, hintayin mo lang siguro ang warrant mo na dumating sa'yo. Lalong at bahala ka sa buhay mo. Hintayin mo na lang ang warrant mo pag hindi mo pa tinitigilan ng mga tao na sinisira mo sa social media na to. Tapos, at ito pa isa, something unprecedented happens. Ayan, alam ko hindi natin magugustuhan hindi nila ito magugustuhan kapag ang sinasabi nating turning tables. Bakit? Something unprecedented happens. God steps in, takes off their masks, and exposes all these toxic members for all to see. The rest is history. The other members of the body of Christ get alerted. Ayan. The scripture says, God cannot be mocked. God cannot be mocked. He promised in His word that whoever or whatever anyone reaps, that's exactly what they had sown. In other words, you have sown your seeds of your own sin and atrocity, so get ready for your own judgment. Get ready for punishment. God makes them the center of the attention in His body. Now the decision whether they would humble and change their ways are not that in the hands of the watching Christians from all over the body. It is in their own hands. God's justice and discipline has finally arrived through the maverick hunter, henceforth known as Nino, henceforth known as Mega Man X. So, ano pa bang move na gagawin ng mga kolokoy na to? So, what's their next move? Will they justify their actions, give excuses for their lies and deceit, harsh words, defend themselves after being exposed for their bad behavior, and only time and fate will tell. This is a test. God is the final word. Kaya yung sinasabi mo sa individual na to, sinasabi mo sa mga individual, particular na sa akin, abot na sinasabi sa unang Pedro 2:22-23, yung sinasabi mong, yung isinuka mo na, binalikan mo na, yung suka mo, kinain mo pa. O, diba? Lahat ng mga bagay na sinasabi mo sa kapwa mo, through social media, ay nagbo-boomerang effect sa'yo. Diba? So, lahat ng mga ginagawa mo, sabihin ko sa iyo totoo, may resibo. Ngayon, is there a church after the pattern of the New Testament? I certain that was a religious club of misinformed churchgoers who shame the weak and the young innocents in the faith. They misrepresented Christ. O, di ba nakakatakot yung ganyan? So, ito lang ang sasabihin ko sa mga kagaya mo, o kahit na sino sa mundong ilalim na to, na hindi porket na sasabihin niya ginawa mo lang na ganyan, mag-focus ka ng ganyan dahil sa puso ng damdamin. Hindi bugso ng damdamin o talagang alam mo ko tutusin. I know you should, ito mainig ka sa akin.
hindi mo lang siguro matanggap ang buong katotohanan. Nasasabihin ko sa iyo, yung lahat ng mga ginagawa mong paninira sa social media, yung mga pagbabanta mo sa akin, at kung ano man ang lahat ng mga bagay na ginawa mong hindi maganda. Tandaan mo, sabi ko nga sa iyo, kinakarma, yung karma, nagsisimula ng kumilos laban sa iyo. So, likewise, lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa kapwa mo, may balik din sa'yo. Hindi lang yan. Papaalala ko lang sa'yo, hintayin mo na lang yung warat mo. Pag hindi mo talaga ako o kahit na sino sa mahal ko sa buhay na hindi mo talaga tatantanan. Agreed? Good. So this has been sorry, not sorry that I have been tackled in this segment. So, we have to end that for now. This is Nino. At the Nature Alcohol Gun and Airsoft Enthusiast, a direct distributor of Lifestyles PH. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibagong videos natin dito sa Nino's Reverse Remake. Pwede ka reviews, interest na, anything but YT show. So, sit back, relax, and enjoy the show. Sa susunod na naman ng uli na round. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。